sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig nyo ngayon ang kasaysayan ng isang babaeng nagtanim ng galit sa kanyang puso. Siya ay si Herlene. 4 na taon ako nagtrabaho sa abroad. Hindi sa layuning makaipon, kundi upang makalimot sa isang kabiguan. Hindi ko akalain na pagbalik ko dito ay mahahayag pala sa akin ang buong katotohanan. Herlene, gumanda ka ngayon ha, pamangkin. Mukhang hiyang ka sa 4 years mong pagtatrabaho sa abroad. Si Chang Laura talaga, palabiro pa rin hanggang ngayon. Kaya naman mukhang bata pa rin ang tiyahin mo, oh. Ay, teka muna, maiba ako. Alam na ba ni Ariel na ngayon ang dating mo? Opo, laging tumatawag sa akin ng lalaking yun eh. Oh. Pero sabi ko, wag na akong salubungin. Kung gusto niya, dito na lang ako puntahan sa bahay. Ay, hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin siya sinasagot? Chang, ayoko na pong magmahal. At alam niyo po ang dahilan kung bakit. Ay, Herlene, hindi naman sa nakikialam ako ano. Ako yung nagmamalasakit lang. Dahil ayokong tumandang dalaga ka, na mag-isa ka, oh. Hindi lahat ng lalaki maloloko. Mabait at tapat si Ariel. Matyaga pa. Kita mo nga, hindi pa rin sumusuko. Kahit na nga, mahigit 3 taon na siyang nanliligaw sa'yo. Chang, Sana, bigyan mo rin siya ng puwang. Diyan, sa puso mo. maganda ang restaurant na to. Mukhang mamahal ang mga pagkain dito. Tama nga si Chang Laura. Napakatyaga ni Ariel. Patuloy siyang umaasang matututunan ko rin siyang mahalin. Katunayan nito, i-dinate niya ako sa mamahaling restaurant na to. Ayan na siya. Papalapit na siya sa akin. Herlene? Ang kasama niyang lalaki. Sino yung kasama mo, Ariel? Itong kaibigan ko, si Aaron. Aaron Cordova. Aaron, siya yung sinasabi ko sa'yo, si Herlene. Kumusta ka, Herlene? Mabuti naman. Aaron Cordova. Hindi ako maaaring magkamali. Siya talaga yun. Tumaba lang siya ngayon, nag-iba ang gupit ng buhok. At siguro, nagpatangos na rin ng ilong para hindi ko makilala sakaling magkita kami. Walang hiya siya. Herlene? Chang? Bakit umiyak ka? Huwag mo sabihin, nag-away kayo ni Ariel. Aba, hindi pa man kayo magnobyo o nag-aaway na kayo? Hindi kami, Chang. Hindi kami nag-away ni Ariel. Hindi ang lalaking yun. Nakita ko siya. Ha? Nakita ko manlolokong yun. Saan? Saan mo siya nakita? Sa restaurant. Tapos sa pinuntahan namin ni Ariel. Ipinakilala siya sa akin ni Ariel pero sa ibang pangalan. Pero yun din ang apelyido. Pamangkin, baka naman nagkakamali ka na. Hindi Chang. Ang boses niya, ang kilos niya, maging ang mukha niya, siya talaga eh. Oh. Tumaba nga lang siya ngayon, nag-iba ng buhok at marahil nagpatangos ng ilong. Pero alam ko, siya pa rin si Baron, ang nanloko sa akin. Napakawalang hiya niya. Teka muna, ha? Bago mo gawin kung ano man yung binabalak mo, alamin mo muna. Kung siya nga talaga si Baron, ang dati mong nobyo.
Ariel, gaano mo na ba katagal na kaibigan yung si Aaron? Mahigit 3 taon na. Bakit mo na itanong? Kasi partner mo siya sa business, di ba? Oo, mahigit 3 years na. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya? 4 years na kami magkaibigan. At hanggang ngayon naman, wala naman siyang masamang ginawa sa akin. Kahit sa business namin, kilala ko rin ang tatay niya, si Mang Henaro. Huwag ka rin sobrang pakatiwala. Mahirap na. Baka traidorin ka niya. Herlin, Concern lang ako sa'yo, kaya nasabi ko yun. salamat sa concern mo. Sana yan ang simula ng matagal ko nang hinihintay. Ang matutuhan mo rin akong mahalin. Ikaw ba si Lily? Ang girlfriend ni Aaron? Ako nga. Sino ka? At bakit mo kami kilala ni Aaron? Ako si Herlin Angeles. Ang dating nobya ng boyfriend mong manluloko. Ano? Miss, baka naman nagkakamali ka. 3 years ko ng boyfriend si Aaron at ako lang ang mahal niya. Mahigit 4 na taon na ang nakakaraan. Ikakasal na kami noon. Nang bigla na lang na akong iniwan. Isang sulat na lang ang dumating sa akin isang gabi. Sulat ng pakikipag-break. Dahil may nabuntis daw siya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinasabi mo. Tingnan mo to. Ito yung picture naming dalawa. Tingnan mo. Si Aaron nga ito. Iwan mo ang manlulokong yon. Walang hiya siya. Hindi siya dapat mahalin. Lily? Kanina ko pa napapansin na matamlay ka. Bakit masama ba ang pakiramdam mo? Talagang masama ang pakiramdam ko. Ha? At gustong-gusto kong manampal ng tao. Ano? Sandali, galit ka ba? Hindi lang galit. Galit na galit sa'yo. Sa akin? Bakit? Anong nagawa ko? 3 taon kitang pinagkatiwalaan. Yung pala, manluloko ka. Sandali, ha? Hindi kita maintindihan eh. Paano ko nanloko? Nagpunta rito si Herlin Angeles. Ang babaeng niloko mo. Mahigit 4 na taon na nakakaraan. Niloko ko? Herlin Angeles? Huwag ka na umarte dyan. Aminin mo na totoo. Sandali. Tama, naalala ko na. Narinig ko na nga ang pangalang yon. Pero Lily, hindi ko siya girlfriend. Narinig ko yun kay Itay at kay Baron. Sino Baron? Muntik nang makipag-break sa akin ng girlfriend ko, Ariel. Aaron, hindi ko alam na ginawa yun ni Herlin. Wala naman akong nabanggit sa kanya. Tungkol sa nobya mo. Maaaring may mga lalaman siyang impormasyon. Sabagay, hindi rin natin siya masisisi. Akala niya ako si Baron. Hindi ko kilalang Baron na yun. Pero madalas ko marinig noon ang pangalan yun kay Herlin. Ariel, kakambal ko si Baron. Ha? Identical twin kami. Ganun ba? Nasan siya? At bakit niya iniwan si Herlin? Hindi ako makapaniwala. Kamukhang-kamukha ka nga ni Baron. Pero hindi ho ako si Baron, Aling Laura.
Kakambal ko po siya. Identical twin kami. Ano? Pero wala siyang nabanggit sa akin na... Dahil 1 taon pa lang kami, pinaghiwalay na po kami. Madalas kaming magkasakit, kaya lumaki ako sa tita ni inay na walang anak. Pero hindi inilihim sa amin ang pagiging kambal namin. Anak ko, pasensya na ka mo sa girlfriend mo, ha? At nasan ngayon ang walang hiya mong kakambal? Sinaktan na niyang damdamin ko, ipinahiya niya pa ako sa mga tao. Nagkamali ang kakambal ko sa ginawa niya. Dahil hanggang ngayon, hindi mo siya nakakalimutan. Gusto kong makaharap uli ang walang hiyang yun. Eto. Narito na tayo. Ano bang kalokohan to, Aaron? Bakit mo ako dinala dito sa sementeryo? Sabi ko, dalhin mo ako kay Baron. Kumusta ka na, Arlene? Mang Hinaro? Si Itay na magsasabi sa iyo ng lahat. Siya ang kasama ng kakambal ko hanggang sa huling sandali. Huling sandali? Ano? Wala na si Baron. Mahigit 4 na taon na siyang patay. Hindi. Ikakasal na kayo noon nang malaman niyang may tumor siya sa utak at may taning na ang kanyang buhay. Ano po? At dahil sa pagmamahal niya sa iyo, ayaw niya makita mo ang kanyang pagpanaw. Kaya pinalabas niya sa iyo na nakabuntis siya ng ibang babae. Diyos ko. Ang paniwala niya, mas madali mo siyang malilimot kapag nagalit ka sa kanya. At ikaw na ang kusang lalayo. Erlyn, mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng aking anak. Hanggang sa huling sandali, sinasambit niya ang pagmamahal niya sa iyo. I'm sorry. I'm sorry, Baron. Hindi ko alam. Sorry. Ang sakit dyan. Ang tagal kong nagalit kay Baron. Minala ko pa siya paghigantihan. Yung pala, ayaw lang niya ako makitang naghihirap. Ayaw niya makita ko siya naghihirap. Kaya siya lumayo. Mahal niya pala talaga ako siya. Marahil, niloob na ng Diyos na magkita kayo ng kanyang kakambal upang mapawi na ang galit sa iyong puso. Arlene, tanggapin mo na ng maluwag sa dibdib ang lahat. Huwag ka nang mabuhay sa nakaraan. Harapin mo na ang iyong kasalukuyan. Ariel, salamat ha. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa puntod ni Baron. Alam mong dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Mahal na mahal kita, Arlene. Pero mahaba ng pinaghintay mo. At parang ngayon palang nagsisimula ang pagluluksa ko. Mas gusto kong maghintay sa'yo kaysa tuluyan kang mawala sa akin. Dahil kung hindi rin lang ikaw ang makakatuluyan ko, hindi na ako mag-aasawa. Ariel, Kaya sana, hayaan mo na lang ako
sa paghihintay ko. Makalipas ang 2 taon, tinanggap ko na ang pag-ibig ni Ariel at agad kaming nagpakasal. Sa ngayon, may isa na kaming anak. Ako po si Herlin at ito ang aking buhay. Tunay na may nilagang nakalaan sa pagtsatsaga ng isang nilalang. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Jun Legaspi, Phil Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, at Jeneline de la Cruz sa papel na Herlin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.